pag gustong-gusto mo yung isang tao, pag gustong-gusto mo yung isang bagay, pag gustong-gusto mo makapasok sa trabaho, pag gustong-gusto mo mag-abroad, minsan yung discernment mo hindi malinaw. Look at this. This is the phrase. Your desire blinds your discernment. Binubulag ng desire mo yung discernment mo. How long will you mourn? Hindi ka ba na-inform? Hindi ka ba nakatanggap ng memo? I have rejected Saul. It's not my will na i-restore pa siya sa throne. I have a new plan. It's not my will anymore. Why are you crying? Bakit hanggang ngayon umiiyak ka pa rin na hindi ka natuloy sa pag-abroad? Ba't hanggang ngayon iniiyak ka mo pa rin na binasted ka? Move on. Bakit hanggang ngayon sinasayang mo kung hindi na yan? Sampalin mo ngayon katabi mo, mahina lang. Sabi mo sa kanya, ni-reject na yan ng Panginoon. Sampalin mo uli ng mahina lang, it's not God's will. Gisingin mo lang. In case masyado pa rin siyang in love sa hindi kalooban ng Panginoon, kailangan niyang, no, it's not love life. It's not love life. Don't get excited. It's not love life, right? It's not just love life I'm talking about. I'm talking about the principle in life. Na maybe masyado ka nag-e-enjoy sa hindi kalooban ng Diyos, kaya yung kalooban ng Diyos hindi mo ma-discern. Tapos pag pinagpatuloy mo yan, sisisihin mo si Lord sa dulo. Tapos sasabihin mo, bakit kaya nag-i-struggle ako? You're struggling because you are outside the will of God. People are not respecting you because you're outside the will of God. Your heart is broken because you're outside the will of God. Is it possible? Is it a possibility, mga kapatid, na ang mga nangyayari sa atin is a soft nudge, a soft push, and a soft reminder? It's not my will. Masaya naman ako, pastor, kalooban to ng Diyos. Nakabili akong kotse, kalooban ng Diyos to. Nakabili ako ng bagong bahay, kalooban ng Diyos to. May natipuhan ka sa church, type ko to lumapit ka, miss, pinagpe-pray kita, type kita, alam ko ikaw ang kalooban ng Diyos para sa akin. Nangusap ang Diyos na ikaw ang babae para sa akin. Ang sabi ng babae, ba't sa'yo lang nangusap? No kidding. I mean, dahil type mo, dahil gusto mo, ibig ba sabihin yun ang will ng Diyos? Dahil gusto mo lang makalabas ng bansa? Dahil gusto mo mag-abroad? I'm not against abroading. Alam nyo naman yan, abroading. Alam nyo yan. I'm not against. Ang dami nga sa inyo, pinag-a-abroad ko pa. Kung kalooban ng Panginoon, go ahead. Pero hindi yan katiyakan na magsasucceed ka. Hindi lahat na nag-a-abroad nagsasucceed. So, ibig sabihin, dahil gusto mo ko, kalooban na ng Diyos? No. Because your desire is, most of the time, it's not God's desire. That your will doesn't equate to God's will. God's will is not always your will. Even Jesus Christ said, it's not my will, but yours be done. Kasi minsan, pag ang desire masyadong malakas, ang discernment lumalabo. Hindi makadiscern ang maraming Christian minsan kasi gusto ko to kasi pastor, ba't hindi na lang magsalita ang Panginoon sa akin para sakto na yung sigawan ako, hoy! Gising! Ba't nagluluksa ka pa? Move on! Di ba mas madali? Ang katwiran na iba mas madali, pastor. Pero, kung naikinig kayo sa akin for quite some time, lagi ko rin sinasabi, hindi porke nagsasalita ang Diyos, pinapakinggan ng tao. Tingnan mo si Adan, nagsalita ang Diyos, nagtago. Si Moses, nung nakausap ang Diyos, nakipagdebate sa Diyos. Si Gideon, nung kinausap ng Diyos, nakipag-argue at nakipag-bargain sa Diyos. Si Jonah, nung kinausap, tinakbuhan ng Diyos. Hindi porke nakausap ng Diyos. Naniniwala ang isang tao. It's not God's will, and you know it. Alam mong mali, pero tinutuloy mo pa rin. You don't understand, pastor. Ingat ka sa pagsasalita mo. You don't understand what you're talking about. Pastor, FYI, it's not easy to make it right. Understand me.
Yes. Naintindihan ka nga ng Diyos eh. Kaya nga, pag gustong gusto mo yung isang tao,